Pero sa kanila, nakikita natin, intentional eh. Iba yung tinatanim talaga nila sa isip ng tao. Well, yung word na fake news pa lang, ano na eh, 'di ba? Mali na kagad. So, yun naman yung intention ng hearing. Isip, si Baisiul, so lalo na si Bernaang, ang isa sa mga haligi po ng Asenso. So, sa akin pong paniniwala habang mas lalo pong tumitibay at itong nangyari po ngayon ay parte ng parte po to ng isang organisasyon. Talagang sa mga organisasyon may mga pagsubok na mga dumarating. Pero ako naniniwala na malalagpasan din po namin to. I would like to ask yung as far as I can remember, nung 27 pa dapat magsisimula yung investigasyon nyo tungkol sa mga nagpapakalat ng mga fake news, lalo na yung mga taong involved dito. Nag-start na po ba yun? Yan po yung sa TRICOM na binuo po sa Kongreso. Actually, ito po ay, ang pinag-ugatan po nito, yung privilege speech ni Congressman Ace Barbers. At ito po ay nag-create po ng 3 committee. Kung hindi po ako nagkakamali, ang isa po dyan ay ang Committee on Information. No? So, ang alam ko, nag-conduct na sila ng committee hearing. I think last Monday, kung hindi po ako nagkakamali. Ano po ang personal ninyong damdamin dito sa issue na to? Well, personally, talaga namang it's high time na ito nga ay mapag-aralan dahil marami na, kasi unlike sa media, ang media medyo meron tayong ethics na sinusunod eh. Diba? So, bagamat, siyempre, may mga media na hindi mo maaalis na bumabanat, pero meron pa rin itong tinatawag nating code of conduct at saka ethics. Pero nakita po natin through the years, no, dahil nga dito sa technology, yung social media, minsan kung ano-ano na yung mga sinasabi. So parang medyo minsan nalilihis na sa totoong issue at minsan hindi na makatotohanan ng mga sinasabi, lalong-lalo na yung pagpapakalat ng mga fake news na sa tingin ko naman ay very dangerous considering na yung information na lumalabas dito hindi lamang accessible sa mga taong kagaya natin, bagkus pati sa mga bata. So, napakalaki kasi ng papel ng media, lalong-lalo na sa mga kabataan. Dahil ito na yung mga nagsisimula na nagpo-formulate yung mga kabataan ng kanilang mga opinion, public opinion. So, dapat medyo ma-regulate. So, I hope na after this investigation, yun na maging end result nito. Mga batas na maipapasa po namin so that we would be able to come up with laws na makakapag-regulate sa mga ganitong klaseng mga social media, lalong-lalo na yung mga fake news na inilalabas. Kasi kagaya sa inyo, sa mga media, normally yan, pagka mali, ini-edit nyo agad eh. 'Di ba? May mga erratum kayong nilalabas, lalo na kung mali yung information, kinokorek. Pero sa kanila, nakikita natin, intentional eh. Iba yung tinatanim talaga nila sa isip ng tao. Well, yung word na fake news pa lang, ano na eh, 'di ba? Mali na kagad. So, yun naman yung intention ng hearing. Yung lahat ng, I mean, kung vlogger ka, tapos sa loob ng 1 buwan, 10 beses ka magbablog, 10 beses din na fake news yung ilalabas mo. Siguro dapat talaga makontrol yung mga ganon, di ba? Di bale kung nag-iisa ka sa 100 vlogger. Pero kung 99 kayo at isa lang nagsalita, medyo, alarming, very alarming. Baka makagawian natin
Narinig ko yung speech ni Maria Ressa sa Vatican. Medyo maganda yung sinabi niya regarding sa AI. So siguro, ano rin to, timely rin tong investigation sa Congress. At kayo naman siguro, nakita nyo rin kung paano yung tama nagiging mali at yung mali nagiging tama rin, di ba? Actually, may nakikita na ako ibang mga kandidato ngayon na nagiging tama na talaga siya dahil pag lagi mong sinasabi, di ba? Ba't tumatawa kayo? Pag lagi mong sinasabi, nagiging tama na. Tapos, pagka nasimula mo nang nagagalit ka sa isang tao, hanggang sa uli, ang lumalabas sa taong bayan, galit pala sa iyo yun eh. Di ba? For nothing. Kaya dapat ma-correct lang talaga yung mga ganon. Kawawa naman yung biktima, di ba? Sir, ako lang, makadagdag lang ako dun, sir. Meron tayong cyber law. Pwede natin reconcile yung mga gagawin yung batas to regulate yung mga pang-aabuso ng mga vloggers para, would you think, para... Hindi, kasama po yan. Kasama po yan. Yun ang, kagaya po ng binanggit namin kanina, yun naman ang end result nito, yung makapag-ano tayo ng batas, di ba? Kasi kagaya sa mga media, yung totoong media, may balance reporting tayong tinatawag. So pagka nagsalita sa ganito, hinahanap ninyo lagi yung panig ng kabila para maging balanse. At hayaan natin yung taong bayan ang magdesisyon kung sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Pero dito wala. 'Di ba? Meron pa yung opinion pa nila talagang kung minsan makikita mo talagang ang layo. 'Di ba? Para lang mai-prove nila yung kanilang issue na mali, talagang ipipilit nila. Yun ang iniiwasan natin, makapagbigay tayo ng fake news at fake information sa taong bayan. Sir, kasama dyan yung troll, yung sumusuporta sa fake news na bayad na troll. Minsan, uniforme na talaga yung salita, tak, 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 tak. Pare-pareho. Sa tingin niyo, Kong Joel, isasama niyo sila. Yung mga nagko-comment na, alam mo na, tiyak yung bayad. Tingin ko, kasama rin po yan. Antayin muna natin kasi antayin muna natin yung magiging outcome ng investigation. Okay, susunod po si June Ansures ng DWAD. Good morning po, Congressman Joel Chua, Congressman Valeriano, Kadistrito. Tanong ko lamang po ito, no? Suportado niyo po ba yung gusto mangyari ni Santa Rosa City, Laguna Representative Dan Fernandez? Ayan, blackout ako eh.